Okay, ito yung pangalawang option natin mga kamukil. Ang ginamit ko dito, pinatayo ko muna lahat ng mga poste dyan. Kasi yan mga kamukil, nakabuhos siya ng mga poste na yan. So kung napapansin nyo, babatak na ako ng tansi dito. Ito yung magiging guide natin. Kukunin natin yung squareness ng poste na yan. 3.4 meters yung spacing nyan. So dadalhin natin dito. Ito lagi yung sinasabi ko sa inyo mga kamukil, na pag nagpapatay tayo ng poste, pagka renovation, huwag pasunod. Kailangan perimeter to perimeter yung uunahin natin sa pagkuha, no? Tapos babatakan natin ang tansi. Yung tansi na yan mga kamukil, yun yung ating susundin. Magdi-divide na lang tayo sa spacing natin dyan kung gaano kalayo, kung yung distansya natin mula sa pinakaunang poste hanggang sa pangalawa, pangatlo, pang-apat, no? So doon tayo kukuha ng guide. So, lahat ng mga poste dito sa pinaka perimeter, pinapauna ko to. Yun yung pinakahuling tatayuan natin ng poste. So ibig sabihin, sa bawat tayo natin ng poste dito, yung mga poste na yan, may katapat din yan na poste papunta dito. Mauuna mo na yan tansi, no? Dadalhin natin doon sa pinakadulo. Okay, so papatayuan namin ng poste doon. Pagkatapos babatakan na natin ang tansi, saka tayo patayo na mga poste dito na sinusunod natin yung tansi, no? Isa yan sa pinaka-importante. Ang makukuha nating advantage dyan mga kamukil, yung tuwid na hinahanap natin. Ito nakikita nyo una mga kamukil, nakatansi yan, no? Dulo, tsaka dulo yung inuna ko dyan. Tapos binatakan ng tansi. Sa ganung paraan, kahit sa sa pagsilip ng mga bitiranong magagawa mga kamukil, hindi masisilip yan. Kasi tinansian natin yung tuwid na hinahabol natin o hinahanap, makukuha natin. Okay, ayan na mga kamukil, patayin na sila ng poste. Dalawa yung welder natin dito mga kamukil. Yung dalawa na yan, yun yung mga pinsan ko, no? Eksperensyado na yan sa pag-weld. Train ko naman kung paano talaga yung mga tamang pamamaraan sa pagpapatay ng mga poste. Basta lahat ng mga trabahuin mga kamukil, tinuturo ko na sa kanila lahat, no? Wala na akong tinitira pang abilidad na hindi ko sinabi sa kanila. Nasa sa kanila na yun kung alagaan nila yan o mas hihigatan pa, no? Marami pang madidiscover ng mga diskarte at abilidad sa pamamagitan nitong construction kung interesado ka lang. Doon din sa kabila, yun yung pinaka nakita kong mas hihigit pa sa akin mga kamukil, yung kakayahan balang araw, si Jimmy. Kasi dati yan, finisher lang yan sa mason, no? Yun lang yung pinaka niya sa akin. Tapos ngayon, all around na, electrical na lang yung hindi niya kaya. So, train ko naman sa kanya yung pag electrical, no? Yung habol ko doon kung sakaling maghihiwalay na kami, no? Alam niya na lahat. Kaya niya na yung mga diskarte na hindi na ako tawagan. Pero bago kami maghiwalay mga kamukil, bago ko siya bibitiwan, yung makikita ko na talagang isang buong building. Kaya niya nang i-handle, i-manage, no? Yun yung target ko sa kanya. Okay na? Sige. Dili, unya na. Ihikot sang nylon. Ihikot sa ng nylon. Kanang nylon diha to, ihikot diha boy. Kaya mo pasunod sa tagtindog og poste. Diha sa, gikan diha, mag-divide ta. Unsa kalagyo. Kana, i-welding ginag tinuod diha boy. Full weld na. Kailangan poste sa tanan nato itindog. Ikot ng nylon og. Ikot ng nylon diha. Oh. Kaya mao na atong sundon pag patindog sa ubang poste. Okay. So, alauna mga kamukil, balik na sa trabaho. Kaninang umaga mga kamukil, papansin nyo wala pa tong mga to, no? So kanina pag break time namin, lunch time, ito na yung nagawa namin. Tapos magpapatay ng mga poste dyan, ano? Tapos yun. So ngayon, ang gagawin pagkatapos mag full weld ni Jimmy dyan, papatuyuan na yun ng poste sa pinakagilid. Yung pader na yan, oh. Dyan makapatong lahat ng poste natin. O tatargetin natin yung may mga deform bar. Yan na lang, no? Hindi baling hindi mag straight tong mga poste dito papunta doon, no? Yung hinahanap ko lang doon mga kamukil, yung mga deform bar na mapag-weldingan natin. So sa madaling salita mga kamukil, ito dito yung magbibigay lakas talaga sa part na doon, no? So kaya ito yung hinanap talaga namin ng mga konkretong mga poste. Yung mga poste na yan
no? Yan yung pinaka walling ng bahay dati, no? May mga poste po yan. So ngayon yung pinaka problema ko dito sa gitna kasi walang konkretong nakikita dito mga kamukil, no? Paano natin papatayuan to ng poste dito sa gitna para magiging span nya? Dalawang span kasi to, isa dyan, isa dito. So ito, papabrikit pa kami ng bakal, no? Ng tubular. O, tingnan nyo mamaya mga kamukil kung ano yung diskartehin ko dito. Paano kami makapagpapatay ng poste dito, no? Para timbang o balance nitong poste na to sa pinakagitna. Okay, ito yung diskarte namin mga kamukil. Dahil walang konkreto dyan sa baba na mapapatungan natin ng poste, pabrikit tayo ng 2x4, no? By 1.5 to mga kamukil. Patay ba yan? Yan. Dito yung ipapasok natin sa ilalim, no? Dito natin ipapatong yung poste sa pinakagitna dito mismo. So yun yung diskarte ko. Ang disadvantage lang nito, magastos bakal, no? Magastos sa tubular. So isang ganito, kakahalaga siya ng 1.6 mahigit o 1.7, no? Itong dalawang tubular. Yung halaga nito 1.7. So mahigit 1,000 yung ginamit natin papunta lang dito. O dalawang ganyan yan mga kamukil. So nasa mga 3,000 plus, no? Itong dalawang lalagyan natin ng girth para pagpatungan ng poste. Apilo nindo ha? Dili na, katulad dito nga side. Kaya dito natin ipasulod. Diyan namin idadaan mga kamukil. Okay, pasok na ni. Okay, ito na siya mga kamukil, no? Yung trabaho namin sa loob ng isang araw. Yan. Lahat ng mga poste na kailangan namin lagyan ng poste mga kamukil, lalagyan na namin. Tapos nakapaglagay pa kami ng pinaka-rafter niya doon, no, sa pinakagilid, no. Yun yung sinasabi ko sa inyo na laging perimeter to perimeter yung mauuna kapag ganito, no. Kahit sa mga poste, perimeter to perimeter muna yung mauuna. Yan. Kung napapansin nyo, may tansi akong naka-guide lagi, no. Isang patunay niyan, yan yung magtuturo ang tuwid sa atin kahit nawala sa eskwela yung ginagawa natin na renovation. Kahit papano kung titingnan to, magiging tuwid to, no? Isa sa halimbawa ko mga kamukil kung gaano kalaki yung tansi at gaano ka-epektibo yung sinasabi ko na perimeter by perimeter tayo mag-uuna paglagay ng mga poste o pagkabit ng mga girth. Kasi mga kamukil dyan, tingnan nyo nakapatong siya sa konkreto na yan. Ngayon ginamitan ko siya ng tansi hanggang dun sa perimeter na yon. Itong dalawang perimeter yung inuuna ko sa pagpatayo ng poste. Ngayon nakikita natin yung diferensya, no? Dahil yung tansi na yun yung ating susundan sa pagpapatayo ng iba pang mga poste na kailangang itayo. Ayan, oh, yung diferensya niya, diba? Hindi na siya nakapatong, kalahati na lang yung nakapatong, yung 2 inches niya is nakalabas na. So ibig sabihin itong dating wall na to wala sa squareness to, pero may reason naman yung gumagawa dito, no? Kasi kapag ka-pyrol hindi natin maiiwasan dahil kung saan yung nakatumbok yung mga boundaries ng yung mga muho na ibig kong sabihin mga kamukil, yun lang yung ating masusunod. Wala nang squareness na ginagawa dyan, unless lang kung magli-layout tayo ng isang bahay na nagbibigay pa tayo allowance mula sa ating boundary sa ating ginagawang bahay. Yun, pwede tayong makablame sa gumagawa dyan na wala sa squareness, no? Pero kapag pyrol to pyrol yung gagawin natin, hindi natin makukuha yung squareness dan. Susundan natin yung mga boundaries na kung saan yung nakatumbok, yun yung ating tatargetin. So pero ito mga kamukil, dating layout na bahay, nakukuha naman nila yung squareness dito, yung tuwid, no? Kahit ito mga kamukil, kahit na squareness tong una nilang gawa, naniniguro pa rin ako pagdating dito sa taas, no? Pagpapatay namin ng poste, laging may guide akong tansi. Yan, no? So bukas, panigurado na to, makapaglatag na kami ng parlina nito. Baka bukas matatapos namin to sa paglatag ng parlina. Kasi ito na lang dalawa mga kamukil, yung lalatagan natin ng girth, rafter, no? Pagkatapos malatag yung mga rafter nito, ayan, bago maglatag ng mga rafter dito sa pinakagitna na to, kailangan magbabatak muna tayo ng mga tansi every poste. Kung saan yung tapat yung poste na yun, dyan tayo maglalatag ng tansi, papunta naman dun sa perimeter na yun, para yung habol natin, itong ilalatag natin dito na rafter mga kamukil, magiging tuwid siya. Paglatag natin ng parlina, dahil nakaguide na tayo ng tansi,
automatic flat na yan, tuwid na yan, no? Hindi ka makakakita ng dumuduyan sa gitna, umaangat sa gitna, kasi laging may tansing na kauna. O yan lang mga kamukil ha. At ito pa, no, pahabol natin. Ito yung diskarte ko mga kamukil, dahil walang konkretong pader dyan sa gitna na nakikita natin. Kaya ang ginawa ko, gumawa tayo ng runner sa pinakababa, which is na yung runner na yun yung ating level ng ating kisame sa buong bahay na to. Yan, flat ceiling lang to mga kamukil, walang design na nakalagay sa kontrata. Pagka tapos nito, titingnan natin yung kontrata kung natatapos na lahat ng mga gagawin natin. Ang kontrata lang kasi dito mga kamukil, roofing, installation, tsaka electrical, tapos ceiling, flat ceiling. Pagka may madagdag sa trabaho mga kamukil na wala sa kontrata, automatic magcha-charge tayo ng labor, no? Kasi may kontrata tayong binabasehan dito. So ganun ka safety pag may kontrata tayo. Hindi lang pabor sa akin, pabor din sa may-ari, no? Lahat pantay-pantay lang, walang lamangan. So ganun ka importante pag may kontrata tayong hawak mga kamukil. Hindi pwedeng magtatrabaho ka lang na walang kontrata. Napaka-importante ng kontrata kasi doon natin makikita mga kamukil yung nakapaloob na trabaho, sa binabayaran yung labor sa nagtrabaho. Isa sa pinaka-importante yan. O bukas malamang makapaglatag na tayo ng parlina. Next week mga Merkulis siguro mga kamukil yung target ko, makapagbubong na kami dito. So mula dyan sa pagbububong namin, 5 days na trabaho namin mga kamukil mura pagbabaklas ng kisame sa ilalim, 5 araw tong trabaho namin. Nakapagbubong na kami dyan sa may grahe. So Merkulis naman yung target ko nito, mabubungan. Ang target ko nito mga kamukil, kailangan matapos namin to sa loob ng 3 linggo. Kasi may project tayo sa Tagum, no? Habol ko din yung first week of April, kailangan nandun na kami sa Tagum. Ito na lang huling bahay na gagawin ko dito sa Iligan mga kamukil. Babalik na kami sa Davao. May 2 pa sanang magpapatrabaho. Sabi ko naunahan kasi schedule. First come first serve kasi tayo mga kamukil at ayaw kong kumuha na ng maramihang project. Unang-una stress, pangalawa hindi ko matutukan yung trabaho. So, gusto ko pag turnover matutuwa talaga yung ating kliyente. Yung isang project namin mga kamukil na dito sa Iligan, pinakauna namin project dito, natapos na natin. 2 days na siguro bago tayo nag turnover, no? Pagka turnover natin doon, lumilipat ka agad kami dito. So ito lang huling bahay na gagawin ko dito sa Iligan. Tapos nito balik kami sa Davao para sa Tagum project natin. Okay, thank you, maraming salamat mga kamukil. Abangan nyo, marami pa akong discarding ituturo sa inyo mga kamukil ukol po sa pagre-renovate ng bahay.